Buod ng Kabanata 64, ang katapusan. Magmula nang pumasok sa kumbento si Maria, nanirahan na si Padre Damaso sa Maynila. Di nagtagal siya ay inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Kinabukasan siya ay nakitang bangkay sa kanyang higaan. Sa pagsusuri ng doktor, sama ng loob o bangungot ang sanhin ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Padre Salvi habang hinihintay niya ang pagiging obispo ay nanungkulan pansamantala sa kumbento ng Santa Clarang pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin sa San Diego at nanirahan na sa Maynila. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin, nangayayat ng gusto, naging mapag-isip at nawala ng tiwala sa mga kinakainuman. Pagkagaling niya sa kumbento, sinabihan niya si Tia Isabel na umuwi na ito sa Malabon o sa San Diego sapagkat gusto na lamang mabuhay mag-isa. Ang lahat ng mga santo at santang kanyang pinipintakasi at nalimot na niya. Ang kanyang inaatupag ay ang paglalaro ng lempo, sabong at paghitit ng marijuana. Madalas tuwing takip silim ay makikita siya sa tindahan ng inchik sa Santo Cristo. Di nagtagal na pabayaan niya ang kanyang katawan at kabuhayan. Ang kanyang dating marangyang tahanan ay marong nakasulat sa pintuan na Fumadero Publico de Anfion. Ganap na siyang nalimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakaalala sa kanya. Siya na isang tanyag at dating inagalang. Nagdagdag na mga kulot sa ulo si Doña Victorina upang mapagbuti ang pagbabalat kayo niyang siya ay taga Andalusia. Sa ngayon, ang nangungutsero, si Don Tiburcio ay hindi na niya pinakikilos, nagsasalamin na ito. Hindi na rin siya manatatawag bilang doktor para manggamot, wala na rin siyang ngipin. Ito ang matawan sa kabanatang ito. Sa huling kabanata, si Don Tiburcio de Espadaña ay kinilalang manggagamot ng mga taga-bayan ng San Diego. Sa kabanatang ito ay namaalam na siya sa pagiging doktor dala ng labis na katandaan. Wala na siyang mga ngipin at hindi na rin nakakapaghanap buhay. Si Doña Victorina de Espadaña ay ang mapagbalat kayong kabiyak ni Don Tiburcio. Siya ay nagtrabaho bilang kutsero upang buhayin ang kabiyak sapagkat hindi na ito nakakapaggagamot. Si Kapitan Tiago na amain ni Maria Clara ay naging malulungkutin, palaisip at nawalan tiwala sa mga kainuman. Kung dati ay namiminta kasi sa mga santo, ngayon ay halos limot na. Madalas ay naglalaro ng sabong at humihit-hit ng marijuana, maging ang kanyang kalusugan at kabuhayan ay kanyang napabayaan. Si Maria Clara ay pumasok sa kumbento bilang tugon sa pag-alis ni Ibarra. Inilahad niya ang katotohanan kay Ibarra ukol sa kanyang kasaysayan at pagkatao. Napilitan siyang talikuran ang kanyang pag-iibigan alang-alang sa kanyang inang na mayapa at sa dalawang amang nabubuhay pa, pero wala siyang tanging pag-ibig kundi si Ibarra lamang. Si Padre Damaso ay tunay na ama ni Maria Clara ay nanirahan sa Maynila. Inilipat siya sa isang malayong probinsya doon na nalugatan ng hininga na ayon sa doktor ay bungas ng sama ng loob o bangungot. Si Padre Salvi na naging kapalit ni Padre Damaso bilang kura ay naghihintay na ng pagiging obispo. Pansamantala siyang nanungkulan sa kumbento ng Santa Clara na siyang pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin siya San Diego at nanirahan na sa Maynila. Si Tia Isabel na pinsan ni Kapitan Tiago ay dating tagapag-alaga ni Maria Clara ay namuhay ng mag-isa matapos na iwan si Kapitan Tiago bunga ng kanyang mga bisyo. Ito mga halagang pangkatauhan sa kabanatang ito. Huling kabanata, ang mag-isip at gumawa ng masama sa kanyang kapwa ay hindi magdudulot ng isang mabuting karma. Malimit ang kabutihang bumabalik sa iyo ay dulot lamang ng kabutihang binibigay mo sa iyong kapwa. Ang tao ay nagtatanim ng kabutihan upang mag-ani ng kabutihan.
Ito ay dahilan na rin ng paniniwala na kung ano ang iyong itinanim ay siya rin ang iyong anihin. Ibig sabihin walang nagtanim ng kabutihan na umani ng kasamahan. Kung ang tao ay umani ng tagumpay, kabayaran ito ng kanyang pagsisikap, tiyaga at kasipagan, at higit sa lahat mabuti ang kanyang kalooban. Lahat ng may magagandang hangarin sa kapwa ay nagtatagumpay. Bagaman hindi lahat ng naghahangad ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala, marami ang nagtatagumpay, ilan ang nabibigo. Tulad ng ginawa ni Ibarra na paghahasik ng kabutihan sa kanyang kapwa at bayan. Ito ay kanyang ginawa dahil sa kanyang masiding hangarin na tulungan ang bayan na makaahon sa pagdurusa laban sa pamamahala ng makasariling pinuno ng bayan. Sa kabutihan ng kalooban ni Ibarra at ang kanyang magandang pundasyon, ang siyang naging daan upang magtagumpay ng kanyang magandang hangarin sa bayan. Ang kanyang ama ay nagtanim din ng kabutihan bagamat siya ay nabigo, subalit hindi ito naging hadlang upang hindi niya ipagpatuloy ang magandang sinimulan ng kanyang ama. Marami ang nangyari sa kabanatang itinampok sa nobelang No Limitang Ere. Ang mga pangunahing tauhan ay nagkaroon ng katapusan at aral na natutunan batay sa pangyayaring naganap. Nang mabunyag ang katauhan ni Maria Clara, nagpasya siyang pumasok sa komento para magmongka. Si Padre Damaso naman ay tumanggap ng kautusan mula sa Padre Provincial upang maging kura sa malayong lalawigan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila at naghihintay na maging obispo at manakan ang nagseserbon sa simbahan ng Santa Clara. Ito ang maaral sa pagtatapos ng No Limitang Ere. Kung hindi mapanghahawakan mga suliranin ng maayos, maaaring maging bunga ito ng pagkaligaw ng landas. Lahat ng suliranin ay may tamang solusyon at hindi ang bisyo at pagpapabaya sa sarili. Mahalagang pangyayari. Simula nung pumasok si Maria Clara sa kumbento, nagpakalayo-layo na rin si Padre Damaso. Sa Maynila siya namalagi hanggang inilipat ng Padre Provincial sa isang malayong lalawigan upang doon na magmisa. Kinabukasan natagpong patay si Padre Damaso. Ayon sa pagsusuri ng mediko, bangungot o sama ng loob ang sanay ng kanyang pagpanaw. Nanungkulan naman ang pasamantala si Padre Salvi sa kumbentong pinapasukan ni Maria. Ilang araw pa ay naging obispo na rin ito at nagtungong Maynila. Bago naman maging ganap na mongha si Maria, kalunos-lus naman ang sinapit ng Kapitan Tiago. Sinabihan naman ni Maria Clara ang kanyang tiya Isabel na umuwi na lamang sa Malabon dahil nais na niyang mamuhay ng mag-isa. Nagiwalay na ang Alperes at si Doña Consolacion. Ang Alperes ay nagtungo na sa Espanya at si Doña Consolacion ay naging abala sa paglalaro ng liempo, sabong at paggamit ng marijuana. Napabayaan niya ang kanyang kalusugan at kabuhayan. Ganap ng nalimot na mga tao na dati siyang marangya at ginagalang na tao sa kanilang bayan. Mabuti naman ang pagsasama ng mag-asawang De Espadanya. Si Doña Victorina ay patuloy ng pagdagdag ng kulot sa kanyang ulo upang magbalat kayo ng isang taga-Andalusia. Hindi na makakilo si Don Tiburcio at hindi na rin makapagpagamot bilang isang doktor at wala na rin mga ngipin. Namatay na si Linares.